Ang pag-aaral natin po ngayon ay makilala pa ang Diyos sa patuloy na pagsaliksik natin sa kwento ni Jonas. Sa panahon po kasi natin ngayon, parang rare na o kaya bihira na yung second chances. Pangkaraniwan, meron lang tayong one shot. Kapag napabayaan mo yon, yung isang opportunity mo na yon, wala na, over na. Sa ating paligid, may mga nababalitaan tayong ganito. Merong isang tindera na huling nangungupit sa amo niya, tanggal agad. Meron naman isang empleyado, nahuli ng boss niya na nandadaya sa trabaho, fired agad. Meron naman po isang lalaki, nahuli ng asawa niya na merong ibang babae, pinalayas at hiniwalayan agad. Merong anak, nagiging pasaway, nagbubulakbol, may masamang bisyo, pinalayas at hindi itinuring na anak ng sariling magulang. Meron pa ganitong balita, nung nakaraan lang, mga ilang weeks or ilang araw pala nakakalipas, namatay na raw po yung dating pulis na nakunan sa video na pumatay sa isang nanay. Ang sigaw ng mga netizens, karaniwan ganito, tama lang daw sa dating pulis na yon na siya ay mamatay dahil wala na siyang karapatang mabuhay. Or yung iba ganito pa yung sinasabi, may diin pa na patunayan dapat na talagang namatay yung dating pulis na yon. Baka daw kasi pinatakas lang dahil wala talaga siyang karapatang mabuhay na dahil sa kanyang ginawa. Kapag parating ganyan po ang laman ng balita sa paligid natin at ating napapakinggan, kailangan nating mapakinggan din parati ang mabuting balita ng Diyos. Dahil nakakaapekto sa paghubog sa ating pagkatao kung ano yung mga pumapasok na information sa isip natin. Ang kwento ng Biblia ay nagpapakita sa atin ng katangian ng ating Diyos, na ang ating Diyos ay God of second chance or second chances. Kung iisipin pa nga natin sa ating personal na experience kay God, masasabi natin talagang totoo. Ang ating Diyos ay God of many chances siya sa atin. Sa pagpapatuloy na ating pag-aaral ng Book of Jonah, ngayon po kasi chapter 3 na yung ating babasahin. Na-broadcast yung chapter 1 and 2 na pag-aralan natin yon tuwing Huwebes ng gabi. Balikan natin yung aral. Balikan natin yung mga nasubaybayan natin mula sa chapter 1 and 2. Sariwain natin. Nakita natin doon kung paanong nagbigay ng utos ang Diyos kay Jonas na ipangaral ni Jonas ang salita niya sa mga taga-Ninive. Nakita naman natin kung paano ito tinakasan at sinuway ni Jonas. At nung nasa barko na si Jonas, papalayo sa utos ng Diyos, nagpadala ng malaking bagyo, malakas na bagyo. Halos masira yung barko at natakot yung mga kasamahan ni Jonas sa barko. Sa takot, kinilala nila ang Diyos at sila ay namanata. Nasubaybayan din natin na kung paanong kumalma ang dagat nang ihagis ng mga tao si Jonas sa dagat. Nakita din naman natin doon kung paanong sumunod yung dambuhalang isda sa utos ng Diyos na lunukin si Jonas at iluwa after 3 days sa tuyong lupa. Nakita natin sa 2 chapter kung paanong iniligtas ng Diyos si Jonas sa kamatayan na ipinagpapasalamat naman niya sa pamamagitan ng prayers. Sa unang 2 chapter ng kwento, nakita natin kung gaano ka-determinado na sumuway si Jonas, tumakas at lumayo sa Diyos. Pero determinado din ang Diyos na habulin siya, iligtas siya, at turuang sumunod sa Kanya. Gumamit ang Diyos ng kalikasan, yung hangin, yung tubig, pati dambuhalang isda ginamit ng Diyos. Pati yung mga tao na naghagi sa dagat para maibalik si Jonas, ginamit ng Diyos. Ang Diyos ni Jonas ay ang parehong Diyos na sinasamba natin ngayon. Ang
katangian ng Diyos na meron noon ay katangian niya ngayon. So meron tayong Diyos na gagawin ang lahat para maibalik niya tayo, pabalik sa Kanya. Ilang beses na ba tayong sumablay? Ilang beses na ba tayong sumuway sa pagsunod sa Diyos? Tingin mo, tingin nyo, do we deserve a second chance? Tayo kasi sa kapwa-tao natin, hirap tayong magbigay ng second chance. Si Jonas sumablay na the first time, bibigyan pa kaya siya ng Diyos ng pangalawang pagkakataon? Kung tayo po yung amo na nakahuli sa tindera na nangupit, kung tayo yung boss ng empleyado na nandaya sa trabaho, tanggal ba sila agad-agad sa atin? Halimbawa tayo po yung asawa na nahuli natin yung asawa natin na merong iba, at tayo po yung magulang na may anak na may masamang bisyo nagbubulakbol, palalayasin ba natin sila agad? Itatakwil ba natin sila agad? Si Jonas kaya sumablay na siya eh. Sumuway na siya sa Diyos, papupuntahin pa kaya siya ng Diyos sa Ninive? Or, halimbawa ganito, siguro kung tayo yung Diyos, baka ang isinugo natin, yung dambuhalang isda na lang, yung magsalita at mangaral sa Ninive. Kasi buti pa yung dambuhalang isda eh, sumusunod agad. Walang kaabog-abog. Kung ano yung instruction ng Diyos, susundin niya. Buti pa yon, sumusunod. Pero nakakatawa naman, parang ano naman kaya itsura nun kung dambuhalang isda yung pumunta sa Ninive at nangaral? Pwede bang gawin ng Diyos yun? Ang sagot ko, pwede, posible, maaari, di ba? Kasi meron ako nabasang isang part naman ng book ni Nahum sa chapter 22 na ginamit ng Diyos yung isang donkey or yung asno para magsalita at makipag-usap kay Balaam. Naidagdag ko lang naman yun. Pero, hindi yun yung point. No? Balik tayo sa totoong tagpo sa kwento ni Jonas. Ang ibig ko lang po sabihin, pwedeng gamitin ng Diyos kung sino yung gusto niyang gamitin. Pero nung sumuway si Jonas, kung tayo yung Diyos, gagamitin pa rin ba natin siya? Uutusan pa rin ba natin siya? Yung mga seaman, naniwala, na manata, natakot sa Diyos. Baka kung tayo yung Diyos, yun na lang isusugo natin, yun na lang yung papupuntahin natin sa Ninive. Buti pa yung mga yun. Natakot sa Diyos. O dahil rare sa atin ang second chances, baka ibang propeta na lang ang ipadala natin. Tanggal na agad. Si Jonas, ibang na lang ipadala. Nagtapos po yung ating pag-aaral noon sa chapter 2 kung paanong inutusan ng Diyos yung dambuhalang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan. Dito po yun mababasa natin sa chapter 2 verse 10. At inutusan ng Panginoon ang isda at iniluwa nito si Jonas sa tuyong lupa. Na parang sinasabi ng Diyos kay Jonas na, hindi pa ako tapos sa'yo. No? Hindi niya deserve yung second chance, pero pagbibigyan pa siya. Bakit ganon? Masuwayin na propeta. Matigas ang ulo, walang pakialam, hindi concern sa sarili niya at sa iba. Bakit binigyan pa ng second chance? Ang tawag po doon, grace. Biyaya ng Diyos. Hindi deserve ni Jonas. Hindi rin deserve ng mga taga-Ninive. Kaya isinugo ng Diyos si Jonas sa mga taga-Ninive kasi nakaabot na sa harapan ng Diyos ang kasamaan nila. Pero hindi sila karapat-dapat na tumanggap ng biyaya ng Diyos. Same sa atin. Hindi rin tayo karapat-dapat, pero tayo ay pinagkalooban ng biyaya ng Diyos. Tingnan po natin dito sa chapter 3. Ano yung nagawa ng biyayang natanggap ni Jonas at biyayang natanggap ng mga taga-Ninive? Tayo po kasi, kapag may kaaway tayo, kapag may sumuway sa atin, kapag may gumawa sa atin na hindi natin gusto or ginawa nila yung hindi natin gusto, madalas hindi natin kinakausap. Inaaway na natin. Or kung mag-usap man tayo, kausapin man natin sila, paaway na paraan. Ang Diyos po na tinakasan ni Jonas sa kwentong ito, hindi nakipag-away ang Diyos, pero hindi rin tumigil sa pagsasalita ang Diyos kay Jonas. Paano? Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng bagyo. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kapitan ng barko. Di ba kinausap ng kapitan si Jonas? Tinuruan pa nga, inutusan pa nga mag-pray.
Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng tripulante. Sa pamamagitan ng palabunutan, nagkaroon sila ng palabunutan sa barko at ang nabunot si Jonas. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng dambuhalang isda. So makikita natin sa kwentong ito, God speaks all the time. Hindi lang nakikinig si Jonas. At tayo naman po. Maririnig natin ang malinaw at maririnig natin ang maliwanag ang tinig ng Diyos sa tuwing nagbabasa tayo ng Biblia. Hindi nga lang tayo agad nakikinig sa Diyos. Dito po sa kwento ni Jonas, ano yung sinabi o ano ang sinalita ng Diyos? So chapter 3 verse 1 hanggang 2, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas sa ikalawang pagkakataon na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking lungsod na iyon at ipangaral mo ang pangaral na aking sinabi sa iyo." Sa panimula nitong chapter 3, ang salita ng Panginoon nakalagay dito ay dumating kay Jonas sa ikalawang pagkakataon. Yung salita na sinuway niya at tinakasan niya nung una, yung salita ng Panginoon na sumablay si Jonas, dito may second chance siya. Hindi siya sinisante, hindi siya tinanggal agad sa trabaho, hindi siya itinakwil, at hindi siya pinalitan ng ibang propeta. Pinapakita ng talatang ito sa atin ang kabutihan ng Diyos, kabutihan kahit na sa mga masuwayin. Sabi ng Diyos kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinapasabi ko sa iyo. Ang emphasis dito ay ipaalam ni Jonas ang salita ng Diyos. Kumpara po kasi sa unang pagkakataon na dumating kay Jonas yung salita, sa chapter 1, yung salita ng Panginoon doon, ang point ng emphasis doon ay sabihin ni Jonas na ang kasamaan ng mga taga Ninive umabot na sa harapan ng Diyos. Dito hindi naman binago ng Diyos kung ano yung sasabihin. Walang binawas, walang dinagdag. Hindi pinalitan or hindi pinadali ng Diyos. Ganon pa din naman po. At ganon din naman din sa atin ngayon bilang mga mananampalataya, bilang mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi na po or hindi talaga mahalaga ang sariling opinion natin. O kaya yung sariling ideas natin. Hindi yun mahalaga. Dahil ang tunay na mahalaga ay malinaw at tapat nating maipangaral ang salita ng Diyos. Ang tunay na mahalaga, mismong salita ng Diyos. Kaya sabi po dito, ipangaral mo ang pangaral na aking sinabi sa iyo. Yun yung mahalaga, salita ng Diyos. Sabi nga po sa Isaiah 55, verse 10 hanggang 11, sapagkat kung paanong ang ulan at ang niebe ay bumabagsak mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at ito'y pinasisibulan at pinatutubuan at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa kumakain. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Ang salita ng Panginoon ay tulad ng ulan na bumabagsak mula sa langit, dumidilig sa lupa para tumubo ang halaman at magbunga. Ang ibig sabihin nito, ang salita ng Diyos matutupad dahil ang kanyang salita ay pagpapahayag ng kanyang makapangyarihang kalooban. Kapag may ipinapahayag sa iyo ang Diyos at nais niya yung ipinahayag sa iyo, nais niyang ipaalam mo sa iba, kailangan mo itong tugunin. Nang sa gayon po ang salita ng Diyos na iyong tinanggap ay tunay mong naipapamuhay. Wala naman tayong magagawa At mahirap din naman talagang kalabanin o suwayin ang Diyos tulad ni Jonas. Diba? Kasi kung maalala mo, yung kwento ni Jonas sa kanyang pagsuway, hirap na hirap siya sa kanyang naranasan. Kaya nga inaabot niya na lang na manalangin at pagpapasalamat dahil sa experience niya. Kung si Jonas po ay umaayaw na makarating sa mga taga Ninive ang salita ng Diyos, determinado naman po ang Diyos na makarating ang kanyang salita sa Ninive. Ano po yung mababasa natin? Kanina binasa natin sa main text natin sa verse 2. Sabi po, bumangon ka. Pumaroon ka sa Ninive, sa malaking lungsod na iyon at ipangaral mo ang pangaral na aking sinabi sa iyo.
Pwede namang palitan ng Diyos si Jonas eh. Tapos ibang propeta na lang yung kanyang ipapadala sa Ninive. Pero hindi ginawa ng Diyos yon. Matututunan natin na bukod sa mahalaga sa Diyos ang kanyang mismong salita, pinapahalagahan din po ng Diyos si Jonas. Kahit tumatakas siya, kahit masuwayin siya, kahit disobedient na propeta si Jonas, patuloy pa rin siyang ginagamit ng Diyos na mabuting instrumento para dumaloy ang kanyang salita patungo sa ibang tao. Di ba nararamdaman din natin ngayon yan? Ilang beses na ba tayong sumuway? Ilang beses na ba tayong nag-try tumakas at lumayo sa Diyos? Sinusundan at inaabot pa rin tayo ng kabutihan ng Diyos para maibalik tayo sa Kanya. Kaya nga magpapagod lang tayo kapag tumakbo tayong palayo sa Diyos eh. Walang saysay eh. Magpapagod lang tayo, mas mainam pa rin na tunay na sumuko at lubusang sumunod na lang sa kalooban ng Diyos. Kasi mahalaga ka sa Diyos. Hanggat maaari, ayaw niya na may mapahamak. Kaya lang, kung magpapatuloy tayo sa katigasan ng ating pagsuway, meron talagang mapapahamak. Si Jonas na masuwayin mahalaga sa Diyos. Ang mga tao sa Ninive na umabot na yung kasamaan sa harapan ng Diyos, mahalaga din sila sa Diyos. Kaya nga persistent ang Diyos na tawagin si Jonas at sumunod sa kalooban niya na pumunta sa Ninive. Sa chapter 1 verse 2, pati dito sa chapter 3 verse 2, ang laging description sa Ninive, great city. At mamaya sa verse 3 sa kasunod na to, ang mababasa natin ay napakalaking lungsod ang description sa Ninive. Kung titingnan, susukatin yung city na yan, yung syudad niyan, hindi naman talaga ganun kalakihan. Maaring great ang tawag o ang description politically o kaya great sila economically. Kung ikukumpara kasi yung Ninive sa halimbawa sa Maynila, Manila City, mas malaki pa yung Maynila, mas marami pa yung population sa Maynila. Pero ang dapat nating makita, yung dapat nating mabigyan ng pansin dito, yung pagpapahalaga ng Diyos sa mga taga Ninive, na kahit masama sila, na kahit hindi sila lahi ng mga Israelita, nais ng Diyos na makarating sa kanila yung kanyang salita. Nais ng Diyos na makarating sa mga tao na kahit masuwayin sa Kanya, ay makarating yung kanyang salita. Kung pinapahalaga ng Diyos ang lahat ng tao, kasama na dyan yung mga masasama, na kailangang maabot or makarating ang kanyang salita sa mga taong yon, tayo pa kaya? Tayo kaya? Pinapahalagahan kaya natin na makarating sa ibang tao ang salita ng Panginoon? Sinasabi natin tayo kasama sa mga pinili ng Diyos. Sinasabi natin bilang mga mananampalataya, binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Mahalaga din ba para sa atin na maabot ng salita ng Diyos ang ibang tao? Kasi sa Diyos mahalaga yon. Nakikibahagi ba tayo sa gawain? Nakikibahagi ba tayo or ginagampanan ba natin yung ating ministry para yung salita ng Diyos makarating sa mga tao? Sumusuporta ba tayo sa pag-aaral o para may pangaral ang salita ng Diyos? Nakasupport ba tayo doon? Binibigyan ba natin ng second chance or chances ang ibang tao na patuloy na sumusuway sa Diyos? Mahalaga ang salita ng Diyos. Kaya dapat makarating ito sa ating lahat. Mahalaga sa Diyos tayong mga tao, tayong lahat. Hindi siya namimili. Lahat mahalaga sa Kanya. Kaya pinapaabot niya ang kanyang salita na kapag nakarating sa atin, na kapag nakarating sa tao ang kanyang salita, parang ulan na nadidiligan ang lupa, tumutubo ang halaman, nagbubunga. Sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa sa chapter 3 ng Jonas, paano nag-respond ngayon si Jonas sa pangalawang pagkakataon na binigay sa kanya ng Diyos? Kasi nung una tumakas siya. Ngayon naman, sumunod na si Jonas. Pumunta na siya sa Ninive. Yung naging pasaway na propeta, sumusunod din sa Diyos. Kaya, tayo po, kapag meron tayong nakikita na pasaway na Kristiyano, huwag po tayong mawala ng pag-asa. May chance pa rin yan. Baka kasi tayo yung pasaway. Huwag nating aksayahin
ang opportunity o pagkakataon na meron tayo. Yung tsansa na meron tayo. Sa verse 3, makikita natin kung ano yung ipinahayag ni Jonas sa Ninive. Jonas chapter 3, verse 3, basahin po natin. Sa gayoy, bumangon si Jonas at pumunta sa Ninive ayon sa salita ng Panginoon. Ang Ninive ay isang napakalaking lungsod na 3 araw na bagtasin ang luwang. So bumangon na dito at nagpunta si Jonas sa Ninive. Nakarating na siya sa Ninive. Meron siyang masasabi nating short-term mission sa Ninive. Great city yung description. Pero maliit lang yung sukat. Kasi sabi dito, 3 days walk. Kung lalakarin ang buong syudad, aabutin ka lang ng 3 araw. At ganun nga yung gagawin ni Jonas dyan. Meron siyang short-term na mission. So, verse 4 po ng Jonas chapter 3. Nagpasimulang pumasok si Jonas sa lungsod na may 1 araw na lakarin ang layo. At siya'y sumigaw. 40 araw pa at ang Ninive ay mawawasak. Nagpasimula na siyang mangaral. Nung nakakaisang araw na siyang nagpapahayag, nakakaisang araw na siyang sumisigaw sa bahay-bahay, sumisigaw sa palengke, mga public places, sa opisina, sa schools. Ano po yung pinapahayag ni Jonas? Sabi po dito, 40 days and Ninive will be overthrown. 40 araw pa at ang Ninive ay mawawasak. Ang simple at ang dali naman pala nung sasabihin ni Jonas. Hindi aabuti ng kalahating oras o 1 oras na sermon. Kung papakinggan natin, parang ang sinisigaw ni Jonas, yung ipinapahayag niya dito, ay yung mangyayari sa mga taga-Ninive bilang parusa ng Diyos. Pero alam ni Jonas, hindi naman talaga mangyayari ito eh. Kaya nga, sa simula pa lang, hesitant na siyang pumunta sa Ninive at sundin ang utos ng Diyos. Dahil alam ni Jonas na kung susuko yung mga taga-Ninive sa Diyos, God will withhold His judgment. Pero kung hindi magsisisi at hindi maniniwala ang mga taga-Ninive sa warning ng Diyos, tutupukin sila tulad ng naranasan ng Sodoma at Gomora. So sa isinisigaw na message ni Jonas na, sabi dyan, 40 days at sila ay mawawasak. Nakikita naman natin dito yung pagiging matuwid at pagiging makatarungan ng Diyos. Dahil galit ang Diyos sa kasalanan, totoong galit ang Diyos sa kasalanan, hindi palalagpasin ng Diyos at tiyak may kaparusahan. Ano nga ba yung naging kasalanan ng mga taga-Ninive? Basahin natin itong Nahum chapter 3 verse 1. Tiyak na ang iyong pagkawasak, lungsod ng mga sinungaling at mamamatay tao, puno ng kayamanang magnanakaw at masasamsam. Kaya siguro great city, economically, puno ng kayamanan ang lungsod. Pero ang mga tao, sinungaling, mamamatay tao. At dito pa rin sa Nahum, ang isa pang description ng Ninive diyan ay katulad daw po ng isang mahalay na babae, mapanukso at puno ng kamandag. Galit ang Diyos at may parusa sa mga mamamatay tao, sa mga unfaithful, mga sinungaling, mga religious idolaters, mga sexually immoral, mga nagsisinungaling. Galit ang Diyos diyan. And sakop lahat ng mga tao. Pati tayo, kahit hindi tayo mga taga-Ninive. May parusa sa atin dahil sa ating mga pagkakasala. Ang mabuting balita, ang good news sa mga taga-Ninive, mahaba ang pasensya sa kanila ng Diyos. Hindi agad-agad pinapatay at pinaparusahan. Kung tutuusin pa, kung talagang gagawin ng Diyos at ibubuhos niya ang galit niya sa mga taga-Ninive, kayang-kaya niya nang magpaulan ng apoy para wasakin ang Ninive. Pero nag-warning pa muna. Sa pamamagitan ni Jonas, nagpaabot ng babala. And after ng warning, may 40 days pa. Parang gustong sabihin ng Diyos sa mga taga-Ninive na, nagpapasensya ako sa inyo. Nagpapasensya pa ako sa inyo. Hindi ko gusto na may mapahamak sa inyo. Kaya sa panahon ni Propeta Jonas, hindi nawasak yung Ninive. Pero dito sa panahon ni Nahum, kasi dito itong Nahum
na part ng kwento na ito, 100 years after na mangaral si Propeta Jonas sa mga taga Ninive, yung mga sumunod na generation naging masama, kaya nawasak sila. Kahit naman sa atin ngayon, di ba? Pinaparamdam pa rin ng Diyos na siya ay mapagpasensya sa ating lahat. Wag lang tayong abutin ng pagkawasak. Huwag nating abusuhin yung mahabang pagpapasensya sa atin ng Diyos. Bakit natin masasabing nagpapasensya sa ating lahat ng Diyos? Kasi hindi pa bumabalik ang Panginoong Hesus ngayon. Kaya nga po, buhay pa tayo dahil yan sa pagpapasensya at pagbibigay sa atin ng chance, pagkakataon. So, meron pa tayong tsansa. Sabi po ni Peter sa 2 Pedro chapter 3, verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiyaga sa inyo, no? But is patient toward you, na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Diba? Hindi niya ibig na ang sinuman ay mapahamak sa Ninive at sa atin. Pero kung magpapatuloy tayo sa pagiging masuwayin, katulad sa mga taga Ninive sa panahon ni Nahum, nawasak sila. Ang ating Diyos ay merciful God. Kahit masama tayo, kahit masama ang ibang tao, mahalaga tayong lahat sa Diyos. Maawain ang Diyos. Ang dapat na parusang nararapat sa ating mga makasalanan, iginawad ng ating Diyos Ama sa kanyang anak na si Jesus. O di ba napaka-merciful ng ating God? Tiyak ang parusa ng makasalanan. Kasi righteous, tsaka makatarungang Diyos ang ating Diyos. Kaya nga inaako ni Jesus ang parusa na yun. Kasi sigurado, tiyak ang parusa ng makasalanan. Inaako ni Jesus. Ngayon po, kung naniniwala tayo na ang Diyos, yung Diyos na sinasamba natin, sinasampalatayanan natin, ay Diyos na makatarungan, pero hindi pa rin natin tinatanggap sa buhay natin na si Jesus na umako ng parusang nararapat sa ating lahat. Tiyak po ang parusa ng Diyos sa ating lahat. Naniniwala tayo sa Diyos Ama, na makatarungan siya, na powerful siya, pero hindi natin tinatanggap si Jesus sa buhay natin na umako ng parusang nararapat sa atin, mapaparusahan tayo. At tiyak, hindi natin makakaya ang parusa o kapahamakang naghihintay sa atin kapag nagpatuloy tayo sa pagiging masuwayin. Kung gusto mo po na ikaw yung umako ng parusa ng Diyos at magpapatuloy ka sa pagkamasuwayin, di ba si Jonas ganon? Inayaan niya na lang, parang gusto niya na lang mamatay, kaya ihagis na lang siya sa dagat. Aakuin niya na lang yung parusa. Huwag lang sumunod sa Diyos. Pero kung sa atin, kung gusto natin na akuin ang parusa ng Diyos, hindi natin kakayanin. At ayaw ng Diyos na ang sino man sa atin ay mapahamak. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makapagsisi at tanggapin si Jesus. At kapag nangyari yon, ano po yung description naman ni Apostle Paul sa unang Korinto chapter 6 verse 11? At ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ito yung mabuting balita. Dahil kay Jesus at sa chance or opportunity na ibinigay sa atin ng Diyos, bago na at binabago pa tayo ng Diyos. Ito po yung mensaheng ibabalita natin sa iba. Ikwento natin sa iba ang good news at ikikwento natin sa iba ang warning ng hatol ng Diyos. Kapag wala si Jesus sa buhay mo, kapahamakan o pagkawasak ang naghihintay sa iyo. Kapag nasa iyo naman si Jesus, nahugasan ka na, ginawang banal, inaring ganap. Ito po yung mensaheng dadalhin natin patungo sa ibang tao. Kasi yan yung mensaheng tinanggap natin. At tatandaan natin, tularan natin ang pagbabago ng Ninive. Pero dapat habang buhay. Kasi sa panahon nga, na yung generation na ni Nahum, yung mga tao doon, naging masama, bumalik sa pagiging masama, kaya nawasak din sila. Sa pagpapatuloy po natin sa Book of Jonah, tingnan natin kung ano ang tugon ng Ninive. Sa
Jonah chapter 3, verse 5. Ano yung tugon ng mga taga-Ninive sa pahayag ni Jonas? At ang mga mamamayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos. Sila'y nagpahayag ng ayuno at nagsuot ng damit sako mula sa pinakadakila sa kanila hanggang sa pinakahamak sa kanila. Ang bilis naman ng pagtugon ng mga taga-Ninive. Sana ganyan din yung mga dinidisciple natin. Wala pang 1 minute na sermon, sumampalataya na agad sila sa Diyos. Minsan po, nadi-discourage tayo kapag yung mga inaanyayahan natin na makasama sa pagsamba, na makasama sa Bible study, na makasama sa paglilingkod sa Diyos, parang walang bunga, hindi man lang nagre-reply o hindi man lang nagre-respond sa mga message natin. Ano po kaya yung kailangan nating gawin? Ano po kaya yung kailangan baguhin sa sarili natin? Minsan po, discouraging kapag yung mga tao na inaaya mo, minsan yung mga taong inaaya mo, mga taong malapit sa'yo, mga taong kilalang kilala mo at mga taong mahalaga sa'yo, sila pa yung nagtatawa, sila pa yung nagbabaliwala sa mabuting balita at warning ng Diyos na dala mo. Imagine mo kung ikaw si Jonas na pumunta ng Ninive, hindi ka naman taga doon, hindi ka taga Ninive, hindi mo kakilala yung mga tao doon, hindi mo kalahi, hindi mo kapamilya, hindi mo ka mag-anak. Hindi ka rin kilala. Tapos nagsisisigaw ka na 40 days na lang kayo. Mapapahamak na kayo. Pag narinig siya ng mga taga-Ninive, baka pagtawanan siya. Sa panahon pa naman na yan at lugar na yan, nang babato ang mga tao hanggang sa mapatay nila. Makakasigaw ni Jonas na 40 days na lang kayo, mawawasak kayo. Kung pinagbabato siya ng mga tao, di siya yung nadurog, siya yung nawasak. Or kaya ganito, pwedeng gawin ng mga taga-Ninive, ganun ba? 40 days na lang. Hintayin na lang na muna namin yung ika-40th na araw. Itong day 1 hanggang day 39, magwawala muna kami, magpapakasama muna kami bago namin seryosohin yung mensahe mo, Jonas. Pwede nilang gawin yan. Pero ang makikita natin, positive ang response ng mga tao sa Ninive. Hindi nila inaway si Jonas, hindi nila sinaktan, hindi nila pinagtawanan, hindi nila binaliwala, hindi nila pinalagpas yung message na narinig nila. Sabi dito, ang mga mamamayan, maaaring tumutukoy sa lahat ng tao sa Ninive. Sineryoso po yung mensaheng narinig nila kay Jonas. Paano natin masasabing sineryoso? Nagsuot sila ng damit sako. Sa panahon nila, ang ibig sabihin ng damit sako ay damit panluksa. Nagluluksa yung mamamayan ng Ninive dahil paparating sa kanila ang parusa ng Diyos. Nag-ayuni sila to express ng spiritual reality. Nag-ayuno sila to express ng spiritual needs ay mas mahalaga kumpara sa physical needs o pagkain nila araw-araw. Iniskip nila yung pagkain physical dahil mas mahalaga sa kanila ang makapagsisi at makapag-ayuno. So grabe, ganun katindi yung response ng mga taga-Ninive sa message, sa short message ni Jonas. Lahat na nakarinig mula sa pinakadakila hanggang sa pinakahamak, mula sa pulube na nasa kalye, mula sa mga ordinaryong tao hanggang sa matataas na tao sa lipunan, sumampalataya sila sa Diyos. Ang pambihirang pangyayaring ito sa Ninive, na halos wala pang 1 minutong sermon ni Jonas, nanampalataya agad ang mga tao. Lahat yan gawa ng Diyos. Kung paanong nangyari sa Ninive, pwede ring mangyari sa ating bansa. Kung paanong nangyari sa Ninive na sumampalataya ang mga tao sa Diyos, pwede ring mangyari sa ating lugar, sa ating pamayanan, pwede ring mangyari sa ating tahanan. Ang lahat may second chance. Tunay na sumuko sa Diyos, kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Papaanong ikaw at papaanong ako at ang mga tao sa tahanan mo, mga tao sa paligid mo ay hindi mapapahamak spiritually. Pag-pray natin sila. Hindi mapapahamak spiritually ang mga tao sa paligid natin kung hindi natin tatakasan ang utos sa atin na preach the gospel sa kahit kanino. Ang tungkulin natin ay halos katulad ng tungkulin ni Jonas. Magtanim ng buto or maghasik ng buto at Diyos ang magpapatubo.
Or kaya, ang tungkulin natin ay magbuhos ng gas, yung fuel of the gospel, kahit saan. Kahit kanino. At bahala ang Diyos na isang araw, ibibigay ng Diyos ang kanyang espiritu para mag-alab ang puso ng isang tao. Ma-refined ang puso ng isang tao. Magkaroon ng tunay na pagbabago. Magkaroon ng bagong puso. Magpapatuloy at magtutulungan tayo sa pamamahayag ng salita ng Diyos. Maaring mabagal sa atin ang result. Hindi katulad dito sa nangyari sa Ninive. Pero magtitiwala tayo sa Diyos. May mangyayari sa bawat isa sa atin. May mabuting mangyayari sa bawat isa sa atin. Tulad ng ginawa ng Diyos kay Jonas. Tulad ng ginawa ng Diyos sa mga taga Ninive. Pero bakit nga ba naging napakabilis at effective ng style ni Jonas? Wala namang gimmick. Walang modern technology. Walang ekstrang programa para ma-attract yung mga tao at pakinggan siya. Wala din sa dami ng pera. Ang isang maaring ginamit na paraan, eto, ang hari ng Ninive. Di ba 3 days ang sukat ng city ng Ninive para malibot ni Jonas? Nakakaisang araw pa lang siya. Pero nakarating na sa lahat ang message niya na lahat ng mga mamamayan ay nag-respond kaagad at sumampalataya sa Diyos. Sa kwentong ito, gumamit ang Diyos ng masasabi nating unlikely instrument para maipahayag ang salita niya, para maikalat ang salita ng Diyos. Hindi lang si Jonas, kundi ang hari ng Ninive. Basahin natin sa Jonas chapter 3, verse 6. Nang ang balita ay dumating sa hari ng Ninive. Ano yung balitang isinisigaw ni Jonas? 40 days na lang sila, mawawasak na sila. Nung marinig yun ng hari ng Ninive, siya'y tumindig sa kanyang trono. Hinubad niya ang kanyang balabal. Nagbalot siya ng damit sako at naupo sa mga abo. Makikita natin dito kayang ibaling ng Diyos ang puso ng hari kahit saan niya gustuhin ibaling. Ang Diyos ay higit na makapangyarihan sa kahit sino mang powerful na tao dito sa mundo. Nung makarating sa hari ng Ninive ang salitaan ng Diyos, tumindig siya, ibig sabihin, bumaba siya sa kanyang trono. Hindi madali yan. Sa isang hari na gawin yan. Bumaba ang hari, hinubad ang magarmong kasuotan, kinilala ang Diyos na tunay na hari. Mahirap yan sa isang hari. Sa verse 7, ano pa yung ginawa ng hari? Gumawa siya ng pahayag at ipinalathala sa buong Ninive. Ganito yung pahayag. Sa utos ng hari at ng kanyang mga maharlikang tao, ito yung utos, huwag tumikim ng anuman ang tao, ni hayop man, ang bakahan ni kawan man, huwag silang kakain ni inuman ng tubig. Ganun yung pagtugon ng hari sa balitang kanyang narinig. Gumawa ang hari ng isang pahayag, isang utos, isang executive order na effective immediately. Si Jonas ang sinisigaw lang, 40 days na lang kayo, mapapahamak na kayo. Ang hari ng Ninive, nagbigay ng dapat na maging application sa napakinggan nilang mensahe. Ayon sa utos ng hari at utos ng kanyang mga pinuno, yung mga maharlikang tao. Yung mga tao at mga hayop, hindi kakain. Mga alagang baka, alagang tupa, diba? Kambing o ano man. Lahat sila. Hindi pwedeng kumain at uminom. Sabi po sa verse 8 at 9, kundi magbalot ng damit sako ang tao at hayop at dumaing ng taimtim sa Diyos upang talikuran ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang karahasan na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakakaalam? Maaring umatras at magbago ng isip ang Diyos at tumalikod sa kanyang nagniningas na galit upang tayo'y huwag mamatay. Ang utos pa dito, magsuot ng damit panluksa lahat. Dumaing ng taimtim ang lahat. Talikuran ang masamang lakad at mga karahasan. Baka sakali daw po, sabi sa verse 9, who knows? God may turn and relent and withdraw sa kanyang nagniningas na galit. Baka sakaling magbago ng isip ang Diyos at mawala ang kanyang galit at hindi na sila tupukin or lipulin. Sa opportunity na meron sila, tama ang naging pagtugon nila, ang kilalanin ang kanilang sarili na makasalanan
ang kanilang pagtugon na maging mapagpakumbaba na kinilala ang Diyos na tunay na hari at tunay na makapangyarihan. Tama na, taimtim na manalangin sa Diyos dahil wala naman silang ibang maasahan. Tayo po, kung alam natin kung gaano katindi ang parusa ng Diyos, ang uunahin nating problemahin ay kung papaano tayo hindi mamamatay spiritually. Our biggest problem talaga ay wrath of God. Hindi lang yung kung ano yung kakainin natin sa araw-araw. Hindi yung paano tayo magtatrabaho, paano kaya tayo magninegosyo, paano tayo mamaya, paano tayo bukas, paano yung mga pangarap natin. Lahat ng yan isinantabi ng mga taga-Ninive. Nag-ayuno sila, nanalangin ng taimtim, sumampalataya sa Diyos. Kung hanggang ngayon, hindi mo pa po kinikilala sa buhay mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hanggat may panahon pa tayo, tanggapin at sampalatayanan si Jesus. Stop running away from God. Start running to Jesus. Ang Panginoong Jesus lang ang makapagliligtas sa atin, sa iyo. At kung meron ka pong kakilala na hanggang ngayon malayo sa Diyos, or hanggang ngayon unti-unting lumalayo at tumatakas sa Diyos, ipanalangin ng taimtim, sino man sila. Pag-pray mo ito, kung yan ay yung asawa mo, yan yung katrabaho mo, yan yung anak mo, yan yung parents mo, yan yung kaeskwela mo, kung sila man ay kamag-anak mo, ipag-pray natin, pati mga namiminuno sa atin. Sa Ninive, yung hari nila, binago ng Diyos. Diba? Sa last verse po ng chapter 3, nagbago ang isip ng Diyos. Nagbago nga kaya? Dahil sa pagtugon ng mga taga-Ninive, nagbago kaya talaga ang isip ng Diyos? Sa Jonas chapter 3 verse 10, basahin natin. Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa, na sila'y humiwalay sa kanilang masamang lakad, nagbago ng isip ang Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin niya sa kanila at hindi niya iyon ginawa. Hindi na tinupok, hindi na nilipol, hindi na winasak. Dahil sa naging pagtugon ng mga taga Ninive sa dumating sa kanilang salita ng Panginoong Diyos, nagbago ang isip ng Diyos at hindi na napahamak ang mga mamamayan sa Ninive. Linawin natin ito mga kapatid. Ang Diyos natin, totoong unchanging God. Ang sinabi ng Diyos na gagawin niya sa Ninive in 40 days ay merong implied condition, merong ipinapahiwatig na condition. Ganyan ang Diyos tuwing merong makasalanang nagbabalik loob sa Kanya. Kaya nga ang ating Diyos, God of second chances, of many chances pa nga. Tinatanggap ng Diyos ang nagsisisi, tinatanggap ng Diyos ang nais bumalik sa Kanya, at iyan ang pag-asa natin. Dahil, paano na lang kung hindi siya ganyan? Na wala ng second chance sa Diyos. E di lahat tayo. Wala na. Over na, fired na, napahamak na. Pero ang mas mahalagang tanong, nagpatuloy kaya ang mga taga-Ninive na humiwalay sa kanilang masamang lakad at nanatiling sumasampalataya sa Diyos? Sa panahon po at tagpong ito, mukhang totoo naman yung naging response nila. Pero base sa kasaysayan, winasak ang Ninive ng mga Medes at Babylonians after ng 100 years or ilang generation. Kumbaga na-delay lang yung parusa ng Diyos sa kanila. Nangyari din yung pagkawasak dahil hindi naging panghabang buhay yung kanilang pagbabago. O kaya po, yung generation ng Ninive sa panahon ni Jonas ay nagbago. Yung mga sumunod sa panahon ng generation ni Jonas, nagbago. Bumalik sila, naging masama yung kanilang pamumuhay. Katulad nung nabasa natin kanina sa aklat ng Nahum. At kung titingnan pa natin yung pagsunod kaya ni Jonas, parang hindi pa rin talaga full transformation yung puso niya. Makikita natin yan sa next chapter. Tayo, muli ang tatandaan natin, merong isang higit pa kay Jonas na makapagbibigay ng real transformation sa atin. So, yung real transformation sa mga taga-Ninive,
nangyari lang yan sa panahon ni Jonas. After nung ilang taon, sa mga susunod na generation, na nung balik sa kasamaan yung mga tao sa Ninive. So, nalipol sila, nawasak sila. Kaya merong mas higit pa kay Jonas. Ano na nga po yung mga aral na tinuturo sa atin ng Book of Jonah? Kasama na yung mga nakaraang chapters, yung chapter 1, 2, at ngayon po sa chapter 3. Ano yung aral? Nagbago ng isip. Kumbaga sa sasakyan, nag-U-turn. Si Jonas, nagbago ng isip. Kasi una, tumataka siya, sumusuway siya sa Diyos. Pero, sumunod na siya ngayon, dito sa chapter 3. Yung mga taga Ninive, nagbago ng isip. Mga dating namumuhay sa kasamaan, dating namumuhay sa karahasan, dating namumuhay sa kasinungalingan at imoralidad. Ngayon, na makarinig ng salita ng Panginoon, nagbalik loob sa Diyos. Ang Panginoong Diyos, nagbago din ang isip. Ang parusang nararapat sa mga Ninevites, binawi ng Diyos at hindi na sila winasak nung panahon na yan. Grabing grace ang natanggap ng mga Ninive. Hindi nga sila karapat, ng mga taga Ninive, hindi sila karapat dapat eh. Ang biyayang naranasan ng mga Ninevites at naranasan ni Jonas ay naranasan at nararanasan din natin sa panahon natin ngayon. Sa Ephesians chapter 2, verse 4 hanggang 5, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Tayong mga makasalanan, dapat puot ng Diyos ang dapat ibuhos sa atin. Pero ang dakilang pag-ibig ng Diyos ang naranasan at nararanasan natin ngayon. Saan natin ilalaan ang bagong buhay na meron tayo? Nawa ang pag-ibig at awa ng Diyos ay makarating din sa iba, hindi lang manatili sa iyo, kundi umagos ito sa pamilya mo, umagos ito sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kakilala mo, na sila din po, kung sila ay wala pa kay Jesus, ay magbago ng isip at talikuran nila ang idolatry sa puso nila, ang kasamaan, ang imoralidad sa puso nila. Sa utos ng Panginoong Jesus sa iyo, sa utos ng Panginoong Jesus sa atin, kung kay Jonas, sabi ng Diyos, bumangon ka. Sa atin naman, humayo at gawing alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Susunod ba tayo? Kung dati, baliwala lang sa atin ang tagubiling ito, parang si Jonas noong una, parang yung mga Israelita noong una, kung dati ay pakiramdam mo, hindi naman ito mahalaga itong salita ng Panginoon na nakarating sa iyo, magbabago din ba tayo ngayon ng isip? Tulad ni Jonas nga, tulad ng mga taga Ninive? Sana magbago tayo at umayon tayo sa Diyos nang ang mga tao sa paligid natin ay hindi mapahamak tulad mo dahil sa pagsampalataya mo sa Panginoong Hesus. Na maranasan nating lahat ang awa at napakalaking pag-ibig sa atin ng Diyos. Pagbulay-bulayan po natin ang mga salita nating napag-aralan sa umaga pong ito. Unawain natin at huwag lang po nating basta-basta palalagpasin. Atin po itong ipamuhay. Magandang umaga. God bless us all. Maraming salamat po sa pakikinig, mga kapatid.